Nahihirapan ang mga nagtapos ng Harvard MBA makahanap ng trabaho, isa sa bawat 5 ay walang trabaho. Dapat itong ikabahala ng kahit sino na may karera dahil hindi ito tungkol sa katalinuhan o pagsusumikap. Hindi talaga ito tungkol sa degree. May mas malaking bagay na tahimik na binabago ang job market at baka maapektuhan ka rin. Ako si Josh at ngayong episode ng The Infographic Show, ipapakita namin kung paano sinira ng kasakiman ng mga korporasyon ang sistema. Kahit ang nagtapos sa Harvard ay hirap maghanap ng trabaho. Taon-taon, dumadami ang Ivy League business graduates na pumapasok sa job market, nakakakuha ng mga posisyong dapat sana'y mataas ang sahod. Ang mga MBA na nasa kanilang 20 ay nagsisimula sa median base salary na $175,000, halos doble ng kinikita ng karaniwang sambahayan. Mabilis nang naubos ang mga gintong oportunidad. Sa Harvard Business School, 23% ng batch, 2024 ay naghanap pa rin ng trabaho 3 buwan matapos magtapos. Mas mataas ito kaysa 10% noong 2022. Hindi lang sa Harvard, tumaas din ng 3 beses ang kawalan ng trabaho sa mga nagtapos sa Chicago at Northwestern. Pumalpak ang sistemang sinanay silang patakbuhin, kaya mas kaunti na ang kinukuha ng employer sa corporate America. Itinutulak ng mga board at investors ang mga pagbawas na ito para mapataas ang kita. Pero kapag pinag-uusapan nila ang gastos, kadalasan ang ibig nilang sabihin ay ang kabuhayan ng mga tao. Sa publiko at empleyado, iba-ibang dahilan ang binibigay nila: ekonomiya, episyensya, pagbabago sa merkado at iba pang palusot. Pero ang totoo, mas simple at mas nakakabahala ito. Hindi lang pamunuan ang nakakaramdam ng paghihigpit. Sa huling bahagi ng 2024, 30% ang ibinaba ng hiring sa industriya ng impormasyon kumpara bago ang pandemya. Bumaba ng 28% ang pananalapi at 20% naman ang nabawas na trabahong bukas sa software development, data science at marketing. Unti-unti ring nababawasan ang mga trabaho sa Amerika. Tumaas sa 4.4% ang unemployment, pinakamataas mula 2021 may bagong kasangkapan na nagbabanta ng higit pang tanggalan ng trabaho. Binabago ng artificial na intelihensya ang mundo ng trabaho. Ayon sa Anthropic, kaya ng kanilang software na i-automate o tulungan ang 75% ng mga gawain sa computer programming at 65% ng mga gawain sa marketing. Bukod dito, inaagaw na rin ang mga trabahong pamamahala at administratibo. Dalawa ito sa pinakamalalaking pinagmumulan ng trabaho sa Amerika. Kaya 1 sa 5 trabaho ay nanganganib dahil sa software. Kung pakikinggan mo ang mga taong nagpapalaganap ng hype tungkol sa AI, lalala ang sitwasyon. Pero hindi tugma ang hype sa realidad. Natuklasan ng mga mananaliksik sa Yale na walang naging pagkagambala sa trabaho dahil sa AI sa unang 3 taon ng ChatGPT. Maging ang Anthropic ay natuklasan na ang kanilang teknolohiya ay hindi nakakaapekto sa trabaho. Dekada ang kailangan bago mabago ng teknolohiya ang lakas paggawa, hindi lang taon o buwan. Kaya ano ba talaga ang nangyayari? Hindi naman mas maraming trabaho, oras o sahod ang nawawala sa mga nasa trabahong madaling maapektuhan ng AI. Pero iba ito para sa mga bagong nagtapos. Para sa mga manggagawang nasa unang bahagi ng kanilang 20, nabawasan ng 14% ang mga oportunidad sa trabaho sa mga trabahong vulnerable sa AI simula nung dumating ang ChatGPT noong 2022. Hindi natatanggal sa trabaho ang mga tao, pero ngayon mas mahirap maghanap ng bagong trabaho. Binabago ng AI ang job market, pero parang hindi rin. Kung nalilito ka, hindi ka nag-iisa. Makikita ang sagot sa mga sektor na gumagamit ng AI. Nagbabago na ang pamamahala, administrasyon at sining bago pa dumating ang teknolohiyang ito. Ginagamit na ang AI bilang dahilan sa pagtanggal ng empleyado. Mas madaling isisi ang pagkawala ng trabaho sa software kaysa aminin na desisyon ito ng mga manager na gustong kumita pa. Ang pagbibida sa AI ay nagpapadala rin ng senyales sa mga namumuhunan. Ilang kumpanya ng teknolohiya sa AI ang nadambag ng 75% ng paglago sa kita ng mga stock ng S&P 500 nitong mga nakaraang taon. Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng kanilang sarili sa trend ng AI, nagpapadala ang mga kumpanya ng mensahe na sila ay karapat-dapat paglaanan ng puhunan kahit na hindi naman talaga binabago ng AI ang kanilang lakas paggawa. Pinupuri ang mga tech company sa paglikha ng trabaho kahit sila rin ang nag-aalis ng mga trabahong yon. Ang pagbabawas ng empleyado ay mabilis lang na paraan ng pagtitipid. Plano ng Meta na tanggalin ang 20% ng empleyado nito kahit gumagastos ng $6 bilyon sa mga data center. Bumaba ng 30% ang mga software development job post sa Indeed mula pandemya at nadagdagan pa ang problema ng pagiging kaakit-akit ng mga trabaho sa tech. Dumoble ang nagtapos sa Computer and Information Science mula 2012 hanggang 2021 sapat para mapuno ang Ohio Stadium sa isang taon.
Mas maraming nagtapos ang nagkakadawan sa kakaunting trabaho kasama ang mga veterano. Pinaniwala tayo ng mga CEO na palaging lalaki ang trabaho sa computing at management. Imposible ang walang hanggang paglago at ramdam na natin ito. Pero hindi pa rin inaangkop ng mga paaralan at training program ang kanilang mga itinuturong kasanayan. Binago nito ang pananaw ng tao sa edukasyon. 63% ng rehistradong botante ngayon ay naniniwalang hindi sulit ang gastos sa kolehiyo kumpara sa 40% 13 taon na ang nakaraan. Sa una, tila hindi ito magkatugma. Ang may bachelor's degree ay kumikita ng $300 na higit sa karaniwan kada linggo, habang ang may professional degree o doctorate ay $1,000 na higit pa kada linggo kaysa karaniwan. Bukod sa dolyar, 1.2 milyon dagdag kita sa karera, mas mababa rin ang tsansa ng unemployment. Pero dahil sa taas ng gastos, hindi naramdam ng marami ang benepisyo. Walang saysay ang dagdag pera kung pambayad utang lang. Ramdam sa ekonomiya ang pagtitipid ng mga namumuno sa negosyo. Bumababa na ang bilang ng may trabaho simula pa noong umpisa ng ika-21 siglo. Mga 65% ng lalaki at 55% ng babae ay may trabaho ngayon. Mas malala ang sitwasyon noon sa malawakang pagbagsak ng ekonomiya at pandemya ng COVID. Ang agwat sa trabaho na ito ay nagmumula sa isang simpleng pero mabigat na dahilan. Mas maraming tinatanggal at mas kaunting hinahire habang pinipilit ng mga namumuno sa negosyo na mapababa ang gastos sa sahod. Ayon sa kawanihan ng estadistika sa paggawa, 1.5 milyong mas kaunti ang hinire ng negosyo noong 2025 habang tumaas ng 1.2 milyon ang natanggal at pinaalis sa trabaho. Para mailagay sa perspektiba, parang buong populasyon ng Montana ang biglang nawalan ng trabaho. Lumalala pa ang problema. Dahil kakaunti ang nag-hire, mas naging bitag ang kawalan ng trabaho. Tumaas na mahigit 50% ang bilang ng walang trabaho na higit 6 na buwan. Ang karaniwang manager ay inaabot ng 6 na buwan bago makahanap ng bagong trabaho, 1 buwan na mas mahaba kumpara 3 taon na ang nakalipas. Ang mga trabahong inialok kada walang trabahong manggagawa ay nabawasan ng kalahati mula 2022 kaya mas kaunti ang oportunidad ngayon. Patuloy ang paglago ng sektor ng pangkalusugan dahil sa tumatandang populasyon, mas mahusay na diagnosis at bagong teknolohiya na nagdulot ng pagtaas ng demand at supply. Mas mataas na ngayon ang demand sa nursing staff. Mukhang patuloy sanang lalago ang industriyang ito na magdadagdag ng 57,000 trabaho kada buwan sa 2024. Nagbago ang lahat ng iyon noong 2025 bumaba ang karaniwang buwanang recruitment sa 33,000. Katumbas ito ng 18 buong ospital ng mga staff na hindi nare-recruit bawat buwan. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng kita at paghihintay ng tao, pero pati mga pangunahing trabaho sa ekonomiya ay di na rin sigurado. Noong Marso 2026, nagbawas ng empleyado ang mga pabrika sa 14 ng huling 15 buwan. Noong huling bahagi ng 2025, nagbawas ng maraming empleyado ang mga sektor ng warehousing, industrial goods at food. Mas kaunti na rin ang gumagawa ng panindang kailangan ng negosyo at mamimili. Hindi tayo mapoprotektahan ng maliliit at katamtamang negosyo laban sa pinsala ng malalaking kumpanya. Dahil sa alalahanin sa ekonomiya, hindi sila nag-hire ng bagong empleyado. Noong Oktubre 2025, 56% lang ng maliliit na negosyo ang nagtangkang mag-hire. Kung hindi umuunlad ang maliliit na negosyo, iilan lang na malalaking kumpanya ang kumokontrol sa ekonomiya. Kapag nagtipid ang mga namumuno para protektahan ang bonus at dividendo nila, ang mga manggagawa ang naapektuhan. Walang bago dito, pero bakit mas ramdam na yon? Kapag malaki ang bayad ng mga namumuno ng kumpanya sa sarili nila, nagkakagulo ang ekonomiya. Mula 1,065 hanggang 2,018 lumaki ng 40% ang agwat ng kita ng pinakamayaman at pinakamahirap na sambahayan. Ang 1% ng pinakamayaman ay may 30% ng yaman ng bansa. Matapos gawing mas mahirap ang ekonomiya para sa lahat, naging mas maingat ang mga namumuno sa negosyo sa pagkuha ng empleyado. Lumabas sa survey noong 2024 na 70% ay planong gumamit ng mas maraming internship at katulad ng mga programa para maghanap ng empleyado. Dahil dito, mas mahirap at mabagal maghanap ng trabaho. Mahirap pumasok pero madali pa ring matanggal. Tiniyak ng mga mamumuhunan at ehekutibo na mas mababa ang legal at politikal na proteksyon ng mga manggagawa kaysa sa ibang mayayamang bansa. Dahil dito, mas nagiging vulnerable ang mga manggagawang Amerikano sa harap ng hindi matatag na ekonomiya. Kapag tumaas ang gastusin, isa sa mga opsyon ay mag-hire ng mas kaunting tao. Sa huli, mapipilitan silang magbawas ng empleyado kaysa mag-hire. Noong Pebrero 2026 hinulaan ng mga ekonomista na 60,000 bagong trabaho ang malilika. Sa halip, 72,000 ang nawala. Para patunayan ang tama nila, sinisi ng mga komentarista ang masamang panahon at welga ng mga NAR sa pagbabago.
Pero kung ang mga panandaliang pangyayari ay kayang magdulot ng ganitong kalaking kaguluhan, ibig sabihin may mas malalaking problema sa ilalim nito. Kung nagtatrabaho ka ngayon sa Amerika, malaki ang agwat ng inaasahan at realidad. Mababa ang kumpiyansa ng mga manggagawa lalo na sa millennial at Gen Z. Mas malaki rin ang tsansa ng tanggalan sa pinakamababang antas ng karera kapag gumirap ang sitwasyon. Mukhang lalala pa ang sitwasyon dahil sa mga palatandaan ng stagflation sa ekonomiya. Tumataas ang presyo pero di tumataas ang sahod at nababawasan pa ang trabaho. Iyan ang problema. Ang solusyon sa kawalan ng trabaho ay nagpapalala ng implasyon at ang solusyon sa implasyon ay nagpapababa ng empleyo. May ilang ekonomistang hindi kabilang sa mainstream na naniniwalang kailangan ng radikal na pagbabago sa sistema. Matagal tayong namuhay sa pangakong walang hanggang paglago, kaya hindi handa ang mga politiko at botante sa ibang opsyon. Walang gobyerno ang gustong sumubok ng bagong kaliwang solusyon sa ekonomiya. Sira na ang job market sa Amerika. Bumaba ng isang katlo ang paglago ng sahod mula nung unang bahagi ng dekada 2020 habang tumataas ang unemployment. Kasakiman ng korporasyon at presyon ng mamumuhunan ang nagbawas ng trabaho habang hindi pagkakapantay-pantay ay nagpalala sa isang marupok na ekonomiya kung saan madaling maapektuhan ng anumang pagbabago ang mga tao at negosyo. Kung kinakabahan ka sa kinabukasan mo, tama lang. Ang susunod na krisis ay maaaring magpawala ng trabaho mo. Kung curious ka kung bakit kaunti ang career opportunities at hirap ang mga graduates, alamin kung bakit nababawasan ang trabaho sa US o i-click ang video na ito.